Balita mula sa Baguio City, inasang bababa ng 2 piso bawat kilo ang presyo ng bigas sa pamilyang bayan ng Baguio City. Ayon kay John Paul Peralta, kinatawan ng rice section ng Baguio City Public Market, posibleng aabot sa 50 pesos ang kilo ng bigas sa uling linggo ng Agosto. Sa ngayon, anya ay 52 hanggang 53 sa bawat kilo ang pinakababang presyo ng bigas dito, subalit inaasang bababa ito dahil sa pagdating ng mga bagong supply nila na bigas. Binigyan din niya na maraming supply ng bigas sa pamilyang bayan galing sa lalawigan ng Isabela, Tarlac, Cagayan, Pangasinan at Nueva Vizcaya. Sinabi ni Peralta, alam na ng mga consumer ang pagdami ng sapat na supply ng bigas dahilan na sa halip na 25 kilo ang kanilang bibilihin ay per kilo na lang. Nauna nang tinayak ng national government na maraming supply ng bigas at madadaragdagan pa ito sa susunod na panahon ng anihan. Ang presyo ngayon ng bigas sa Baguio City ay naglalaro mula 52 pesos bawat kilo hanggang 100 piso bawat kilo depende sa uri ng bigas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Balitang Mindanao, pinatitindi ang kampanya kontra loose firearms sa iba't ibang bayang sakop ng Bangsamoro Autonomous Region. Ito'y kabilang sa paghahanda sa layuning maging mapayapa ang papalapit na barangay NSK election sa bahaging ito ng bansa. Sa bayan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur, 19 na pawang high-powered firearms mula sa mga residente ang nakumbinsi ng LGU na isalong sa ilalim ng balik-baril program ng pamahalaan. Ang mga ito ay kinabibilangan ng isang 60mm mortar tube, isang M16 rifle, dalawang M14 rifle, isang Garand rifle, isang M203 grenade launcher, 7 RPG o rocket-propelled grenade launcher na may 5 bala, isang 12-gauge shotgun, dalawang caliber .50 sniper rifle, isang caliber .60 rifle, at dalawang caliber .40 rifle. Ang mga baril ay ipresenta ng Pagalungan local officials led by Mayor Salik Mama Sabulod, kina Colonel Neil Roldan, Deputy Brigade Commander ng 602nd Infantry Liberators Brigade, Police Colonel Roel Sermese, Provincial Director Maguindanao del Sur, Major Roel Kaakbay, Executive Officer ng 90IB, at Police Captain Norman Nur, COP ng Pagalungan MPS. Sa pahayag mula kay 90IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Roel Gabilanes, ang nasabing mga baril ay malaking kabawasan di umano na makontrol ang peace and order sa bayan ng Pagalungan at ng mga karatig bayan sa nalalapit na barangay NSK election. Labis din itong pinasasalamatan at pinapupurihan ng mga lokal opisyal ng bayan ng Pagalungan sa taimtim na suporta sa kasundaluhan at kapulisan sa layuning mabawasan ang mga loose firearms sa bahaging ito ng Bangsamoro government. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Patay ang isang motor rider matapos sumabit ang liig nito sa nakalaylay na wire ng PLDT sa highway sakop ng Barangay Kapilingan sa Birac, Catanduanes, alas 7:30 kagabi. Malaking hiwa umano sa liig ang tinamo ng driver na nakilala sa pangalan na Jesse Victor Nate Pereira, 29 anyos, may asawa, residente ng Barangay Kabugaw, Bato, mula sa nakalaylay na kable sa daan. Nagtamo rin ng minor injuries ang nakasunod na driver na nakilala sa pangalan na Francis Torres Chavez, 41 anyos, residente ng Barangay Francia sa bayan ng Virac. Sa report ng Virac Municipal Police Station, habang binabaybay ng dalawang motoristang madilim na bahagi ng highway sa nasabing lugar ng mangyaring insidente, resulta na nga mawala ng kontrol sa minamaneho nitong motorsiklo ang biktima at masalpok rin ito ng nakasunod ang motorsiklo. Naisugod pa ng mga personay ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRMO ang mga motorista, ngunit dineklarang dead on arrival si Pereira. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng kapulisan ukol sa nasabing insidente. Mula sa MBC Network News, ito si Ray Baton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Batangas, patay isang lalaki matapos na bumangga ang minamanhong motorsiklo sa nakaparadang tanker truck sa gilid ng daan sa Nasugbu Tagaytay Highway, sakop ng Barangay Sabang sa Tuwi, Batangas. Ayon sa ulat ng Tuwi Municipal Police Station, kinilalang biktima na si Louie Macapos, nasa tungkulang residente ng barangay Natipuan sa bayan ng Nasugbu. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nangyaring insidente bandang alas 10 ng gabi habang minamaneho ng biktima ang kanyang motorsiklo patungo sa Tagaytay City nang sumalpok sa likurang bahagi ng truck na nakatigil sa gilid ng kalsada. Bumangga ang biktima sa nasabing truck dahil madilim at hindi nito gaanong napansin.
posible namang maharap ang driver ng truck na si Edgar Solis mula sa San Pablo City, Laguna sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property matapos mapag-alamang wala sa tamang tigilan ang minamaneho nitong truck. Para sa kaunahan sa Pilipinas, DCRH, ito si RH35, Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.